Si Senador Tito Soto, mga kababayan, hindi pumirma, hindi pumayag na maging state witness itong mga ito. Oh, ano po yung balita dyan, mga bossing? Sabi, dumugo ang puwet. No, kaya hinatid sa medical city. Ay, hindi. Sorry, mali. Iba na pala to. Wala ho kasi ako salamin. Sandali, sandali nga. O yan, sorry. No, pagkakabasa ko, wala ho kasi ako salamin. Kaya, tas ang diliit pa. Sabi dito, di umano, Soto, bakit nilaktawan ang 2016 to 2022 doon sa Senado? Correct. At kada ho mababanggit ang 2018, 2017 para pong sinisilihan yung mga puwet nitong mga ito. Hindi mapakali, hindi ho alam kung ano yung kanilang mga isasagot. Di ba? Sabi ni Senator Tulfo, oh, mga diskaya, sabi ninyo po is natubo ang puwet ni ano. Ay, kayo, huwag kayong biglang magpapasok. Uy, nakikiusap ako sa inyo, Joel Depano. Huwag kayong biglang magpapasok ng mga ganyang mga komento na babasa ko eh. Ano? Tapos na tayo kay Jinggoy. Nababasa ko pa eh. Natubo kaya dumugo yung puwet na na backstroke. Tigilan niyo na nga yan. O eto na tayo kasi kay Soto na tayo. O, kinwestiyon ni Senate President Tito Soto kung bakit hindi binabanggit ng mag-asawang Diskaya ang mga nangyayari sa kanilang negosyo mula 2016 hanggang 2022. Oo nga naman. Kailangan all out dyan. Wala kang pipiliin, wala kang sasantuhin. Lahat ilalabas mo. Dun ho, mga kababayan. Dun ho, yung mamamayang Pilipino medyo nagalit. Bakit ganon? Akala ko ba tell all ang mga Diskaya? Bakit pag 2018 parang iniiwas nyo? So ngayon no, dinala naman kinabukasan sa Kongreso naman po yung mga Diskaya, mga kababayan. Doon po halukay po. Natanong sila. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, meron ba na mga opisyal ng gobyerno, halal ng taong bayan, yung mga humihingi ng pera? Magaling hong magtanong. Si Congresswoman Beatrix Luistro, mga bossing. Series of questioning yan, parang patungo doon sa talagang pagdating sa dulo, nung gusto niya na makuha, talagang ang sasabihin, aaminin mo yung katotohanan. Di ba? Nagtatanong, meron po ba mga opisyal ng gobyerno halal ng taong bayan na humihingi nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Meron po. Sabi ng mga Diskaya, bakit hindi nyo po sinabi? Kasi po hindi naman po natuloy eh. Sabi, kasi po hindi naman po natuloy eh. Kahit na, hindi natuloy yun. The moment na humingi, ibig sabihin, nagtangka na kumurap sa gobyerno, na kumurap sa pera ng taong bayan. Kailangan sasabihin mo pa din yung kahit hindi natuloy. Kung hindi natuloy sa inyo, maaaring sa ibang mga kontraktor or maaaring sa ibang mga proyekto, doon sila magdadagdag ng kanilang porsyento. Di ba mga kababayan? Posible yung ganon ang mangyari doon, mga bossing. Pero para patas naman po sa mga Diskaya, nagbanggit naman po sila ng pangalan, mga bossing. Nagbanggit po sila ng pangalan na nanghingi daw po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa kasamaang palad po, mga bossing, yung pangalan na ibinigay, mga kababayan, patay na ho. Style kasi nila yan. No? Estilo ho nila yan. Sino pa nga naman ba ang magtatanong at makakapag-question doon sa taong pinangalanan niya? Patay na. Di po ba? Estilo po yan noong mga hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling yung kanilang mga kaperahan at yung hindi nila kayang ipaliwanag at magtuturo sila. Uy, kanino galing yung pera mo? Minana ko to doon sa namin, sa kaibigan ko dati.
Anong pangalan ng kaibigan mo? Sige nga, ganito, para matanong namin. Ayun, si Antonio de la Cruz, kunyari yun. Nasaan nakatira si Antonio de la Cruz? Doon po, sa norte. Aba, taga norte. Sige, pupuntahan namin. North Cemetery ho. Ba't doon siya nakatira? Patay na ho eh. O, paano pa ko questionin? Tapos, no? Basta pinamana daw ho yan sa kanya ni Antonio eh, na nakatira sa North Cemetery, patay na. Paano pa natin tatanong? Wala na. Sabi ni Sir Leo, correct Mark, that is the way corrupted people think. Ito pa sabi ho ni Senator, ni Senate President Tito Soto. They jump, no? That 2016 to 2022, samantalang sila ang number 1 contractor of the DPWH on record, no? 2016 to 2022, bakit hindi nila binabanggit yun? Baka iniiwas. Ano? Kasi tapos may nakita ko na na vlog ng Rappler. Nag-umpisa yung mga diskaya, maliliit lang yung mga bahay doon. Nung bandang 2016, 2017, 2018, building na ho yung mga bahay nila. Pag nahagilap ko ho, mga kababayan, mamayang gabi, iba-vlog ko po para sa inyo yon. Building na. Panahon ng 2016, 17, 18, iba na. 2 building na. Ganun ho kabilis, mga boss, Chief Amos. Baka kaya iniiwas nila mapag-usapan yun. No? Dagdag pa ni Soto, you cannot help but think that they were omitting the particular saga in their business career. Yan daw po ang sabi. At ito, ihabol ko na din ho ito, mga kababayan. No? Ngayon, may umuugong-ugong po o ibinabalita na naman na meron daw pong pagpapalit na naman ng Senate President sa Senado. Mga bossing, sabi daw ayun, nangangalap ng pirma ano pangalan nun? Nangangalap ng pirma si Alan Peter Cayetano. Si 10K naman ho yun, mga boss. Si Marcoleta, dahil bagong senador lang si Boy 2K yun. Ito, Boy 10K, matagal nang nagsesenado to eh. Matagal nang nagsesenador ito eh. No, nangangalap daw ng pirma para siya ang pumalit agad-agad kay Senate President Vicente Tito Soto, mga bossing. Bakit kaya? Ang tanong ngayon ni Senador Tito Soto o ni Senate President, what are they so afraid of? Ano ang kinatatakutan nila? Dahil napansin niya, mga bossing, ang sabi niya dito, hindi pa nga nag-uumpisa yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito, gusto na nila matanggal